Malipayong gid nga adlaw sa aton tanan mabiyan kaga hinigugma. Welcome sa aton nga programa sa sige nga aga ang morning devotion. Upod sa gapon sa Kaliling Baptist Church, Life Forward Gas Ministries, kagadoy sa aton sa 96.5 FM. Ini mabiyan sa nginan Pastor Johnny nga nagapasalamat gid. Ikaduhang aga sa singa semana nga maka padantos pagtuon sang pulong sa Ginoo. Ang ito nga text sa aga ay diri sa may 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3. Kung may ari ikaw nga Biblia sa singging aga, buksi palihog mo Bible. Upod sa ako diri sa may 1 Timothy chapter 4 verses 1 hasta sa verse number 3. Ang pulong sinuon nagasiling. Karon ang Espiritu Santo nagsiling singhayag nga sa ulihi nga mga tion ang iban magatalikod sa pagtuo nga nagatalopangod sa nagapatalang nga mga espiritu kag sa mga pagtulunan sa mga yawa. Pagi sa pagkasalimpapaw sa mga tawong butigon nga ginhiruhan sa ilang mga kaisipan nga nagadumili sa pagpangasawa kag nagasugo sa paglihi sa mga kalanon nga gintuga sang Dios nga pagbatunon nga may pagpasalamat sa mga nagatuo kag nagakilala sa mga kamatuoran. Kamang Ginoo magpakamisang pulong nga tuntunan sige nga aga magapangamuyo kita. Langit mon tabla namon nga may salamat gid sang dako nga oportunidad kag higayon nga kami makatuon sang pulong nimo. Ginoo, patawara kami sa mapaglapas mo namon sa tubangan. Salamat sa paglot nga adlaw. Salamat sa pagtibig mo sa mong pagpuway. Kaga salamat sa pag-restore mo sang strength sa mong malawas physically. Kaga sa mautod namon Ginoo mga OFW nga bago lamang nakatapos sa trabaho, di ba man pahuway pa lang man, amon pangamoy kag Ginoo magabantay man sila. Kimagatag Ginoo sa paday nga kusog, sa paday man lang trabaho siniman nga tinion. Ubli kami Ginoo sin nga aga. Kabay pa ang belang espiritu magapighambal samon. Gimitang pulong ni mo Ginoo. Hatag isang gahom. Pighambal ka sa mong tunga sa ginadlaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kahapon, nagpamalandong kita sa pulong sa Ginoo. Kaginatag na ito ang aton nga time. Ang aton nga quality time. Giving our quality time for God. Now, hining aga, don't be drawn to apostasy. Init na mag-upod sa pagtalikod sa mga nagatalikod sa paglaga sa Ginoo. Sa subo nga mga panag-on, abyan kay nigugma, madamo na ang nagbiya sa tutuod ng pag-alaga sa Dios. Yadtong sang una, grabe ka mga mapisan, grabe ka mga matutom sa pag-alaga sa Ginoo. Sa karon wala na. Nagtalikod na. Kaya may tuntunan sa ginadlaw, don't be drawn to apostasy. Hindi ita mag-upod sila, hindi magpalapit sa sining mga tao. Utod number 1, nga masapato dire ginabal niya sa verse 1 sang ato nga text o sa may 1 Timothy. Kuno tulo ko ng 1 Timothy verse 1 sa mga don't depart from the truth. Hindi ka magbiya sa kamatuoran. Sad to say, mga utod ganigugma, sa karon nga panag-on kadamo na sa mga nagapatalang. Kadamo sa tudlo nga amo ni ang ginamba sa Biblia. Pero ni mo tulukon, imo tulupang doon ang Biblia, hindi na amo ginambal na dira. Amo ni ang una nga advice ni Paul sa aton, sila ni Paul, don't depart from the truth. Hindi ka magbiya gikan sa maturan na biyan. Don't depart from the faith. Base ikaw sing aga, ikaw isa mga nagbiya sa pagtuo, ginbayaan nimo pagtuo nimo sa Ginoo, gidaligdan nimo tuod nagsunod ka sa mga butang nga yara sa kalibutan. Tulupang babala ginambal niya sa aton nga text ginbasa to gina ang 1 Timothy chapter 4 verse 1. Karon ang Espiritu Santo nagsiling singhayag nga sa ulihi nga mga tion ang iban magatalikod sa pagtuo. Ini ta magbiya sa pagtuo biyan. Don't depart from the truth. Aton nga updan kag aton padayon nga tipigan ang kamatuoran. Ang kamatuoran that Jesus naghatag sa kabi sa cross, nagluwa sa imo kag nagluwa sa akon. Utod. Kaya anuman nga problema, anuman nga mapagtilaw, hindi ka magbulag sa iyong pagtuo sa Ginoo. Don't depart
from the truth. Don't depart from the faith. Ikadua. Kung ato tulpang doon ikadua diri nga butang nga ginhambal dira ni Apostle Paul diri gyapon sa verse 2 o sa verse 1 sa 1 Timothy chapter 4. Kung ato tulpang doon ang ginhambal sa pulong sa Ginoo, masapwa naton ining kamaturan. Siling dira o sa aton nga text in basa to ginasin niya nga nagatalupangod sa pagpatalang nga mga espiritu kag mga pagtulunan sa mga yawa. Ikadua, resist all seducing spirits. Batuan nato na biyan. Ato pagbatuan ining mga pagtudlo, mga pagpatala nga mga pagtudlo. Mga pagtudlo nga wala na nagasanto sa Biblia. Mga pagtudlo nga wala na nagakitaan sa pulong sa Ginoo. Talikdan nato nini. Batuan nato nini. Ang kamatuoran ari sa pulong sa Dios. Resist all seducing spirits, lying spirit, spirit of error. Di ba? Ato na pagibatuan na biyan. Ato na pagibatuan kag hindi ta mag-upo dira. Kadamo na sa nagatudlo nga wala na sang langit, no? Kag wala na sa inferno. Ang kabuhi naton amon lang gini ang aton nga ginatan-aw, hindi amo na utod. Tulukan ginamba sa pulong sa Ginoo. Lying spirit. Tulupang dabala ang pulong sa Dios. 1 Kings chapter 22 verse 20. Ari ang ini nga mga espiritu sa nga kabutigan ato makitaan diri sa 1 Kings chapter 22 and verse 20. Akon wala nga basahon si Mabyan ang pulong sa Ginoo. Siling sa pulong sa Ginoo sa bersikulo 20 sa naunang hari kapitulo 22. Kag ang Ginoo nagsiling, sino bala ang magapahaylo kay Akab agud nga magtaklad siya kag magdamhag sa rabot laga sa ramot galaad kag ang isa nagsiling sa sining bagay kag ang isa nagsiling sa sina nga bagay. Talupang dabla utod. Resist. Batuan naton ang spirit of lying. And then, resist all seducing spirits, di lamang spirit of lying, but spirit of error. 1 John chapter 4, verse 6. Talupang doon nato bala ang ini nga dinalan. Kaya ato ning basahon agud nga mahangpan nato nabyan ang buot silingon sang pulong sa Ginoo. Ginambal diri sang 1 John chapter 4 and verse number 6. Ari bala ang ginamba sang pulong sa Ginoo. Akon nga basahon agud nga imo mahangpan nabyan. Siling diri sang 1 John chapter 4 and verse number 6. Ari ang ginamba sang pulong sang Dios. Siling niya, kita iya sang Dios ang nakilala sa Dios nagapamati sa aton. Kag ang hindi iya sang Dios wala nagapamati sa aton. Bangod sini makilala ta ang espiritu sang kamatuoran kag ang espiritu sang kasaypanan. Utod, the spirit of error. Resist. Sa karon abyan kadamo na sa naghambal sini. Kadamo na sa katudlo sini. Batuan naton. Ini ikatatlo nga masapato diri sa ato pagtuon gikan diri sa ato nga text sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Ari ikatatlo biyan, resist the doctrine of the devil. Verse 1 sige pon, false doctrine. Ara sa verse 2. Mga sala nga mga pagtudlo. Mga pagtudlo nga mga hypocrisy. Divilous wisdom. Utod gani gugma. Ato ni nga pagabatuan. Ato ni batuan. Hindi pa ni pagsundo na ba? Kaway pa utod nga kabalota mag-identify sa mga pagtudlo nga di amo. Agud hindi ka matalang abyan. Ang Biblia kumpleto na ni sining sa pulong sa Ginoo ang nagabuhin kay nagadugang sang pulong sa Ginoo anak sang yawa. Kag matuod din na. Resist the doctrine of the devil. And number 4, then I will close ato nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sige nga aga. Obey Christ
ministers. Tuman na bala ang mga maalagad sa Ginoo? Tuman na bala ang imo pastor? Tuman na bala ang imo church leader? Kaya natabo nato kung kaisa wala kita gatuman sa aton mga leaders. Pero tuman na bala utod ang aton nga mga leaders simbahan. Obey Christ ministers. We need pastors to remind us. Yes. We need pastors to remind us. Kung gina-remind ikaw sa pastor, sa iyong mga pastor sa simbahan, o sa mga leaders sa simbahan, sa mga ministers sa simbahan, tumana sila. Because we need pastors to remind us. The command in verse 11, 2 Timothy or 1 Timothy chapter 4, verse 6 and verse 11, kung ito tulupang doon ang ining dinalan sang pulong sa Ginoo, siya sa verse 6, verse 11 and verse 16, kung mapahamtang mo ining mga magpagtudlo sa mga kamatuoran, mangin maayo ka nga alagad ni Kristo Jesus, nga ginsugin sa good sa mga pulong sa pagtuo, kag sang maayong pagtulunan nga nasunod mo. Verse 11, dirigya po sa itong text, sa 1 Timothy chapter 4, siling sang pulong sa Ginoo, verse 11, isugo kag ipanudlo ining mga butang. Kailangan nato yung mga pastors. Kailangan nato sila to remind us. Ara ang kaman sa mga pastors, isugo, ditudlo ng mga butang. That's why kami ng mga pastors, nagatudlo sa pulong sa Ginoo. Kay amo ini ang mando sang pulong sa Dios. Verse 16, andami ang imo kagalingon, kay ang imo pagpanudlo, bagpadayon sa sina, kaysa paghimo sini maluwas mo ang imo kagalingon, kag ang mga nagapamati sa imo. Abi mo utod kag nigugma. Ang trabaho namon ng mga pastors budlay ini. Kung ang driver sa isang sasakyan magsala sa pag-drive, pwede lang mahulog sa kalog ang sasakyan. Kung ang doktor magsala sa pag-prescribe sa iyang bulong, pwedeng mapatay ang pasyente. But mga pastors, kung magsala sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, mapa-inferno ang nagapamati sa pulong sa Dios. Hindi ba? Kung sala ang pagtudlo sa mga pastor, mapa-inferno ka. Kaya mo ni ginambal dito sa pulong sinon, verse 16, andaman ang pagtudlo nga ina makaluwa sa imo kag sa mga nagapamati. Abyan, obey Christ ministers. We need pastors to remind us. We need pastors nga magtuman sang sugo sa Ginoo, isugo kag ihambal, itudlo ang pulong sa Dios. That's why amo ni ato ginahimo, may morning devotion ta, may morning greetings ta, may mga church activities ta, may programa ta kung gabi. Because as a pastor, gusto kong sundon, tumanon ang ginhamba sang pulong sa Dios. And you as Christians, you must to obey the Word of God. We must to obey the Word of God. You must to obey Christ ministers. Abyan, sa pagtuon, sige nga, basta pa na ito maturan. Don't be drawn to apostasy. Number 1, don't depart from the truth. Number 2, resist all seducing spirits. Number 3, resist the doctrine of the devil. And number 4, obey Christ ministers. Kabay pa abyan, kay goto si Ginoo. Yang pulong si Ginoo mangin pakamayo si imo sa sinigid nga. Madamong salamat sa imo pag-upod sa pagtuon sang pulong sa Ginoo sa sinigid nga. Iniwabyan sang inan, Pastor Johnny ni Gasiling. Ang Ginoo nagapakamay sa imo sa sinigid adlaw.